Good morning mga kalaro at mga friend ko sa TikTok. Good morning sa inyong lahat yan. Ay, ito na naman tayo para maglaro sa kusina ng ating tanghalian. Ang menu natin ngayong araw na ito ay magkakari-kari tayo at fried fish. Pasensya na, hindi ko pa kabisado ang live sa TikTok. Itong ating pressure cooker ko na itong beef kari-kari ang gagawin natin. Ito. Meron tayong dalawang putahe ngayong araw na ito. Ang ating hiwa sa beef natin ay medyo kahit medyo kapal na ito kasi pinalambot ko na sa pressure cooker. Ito, malambot na nga. Ang ating beef ngayon ay medyo may kabigatan sa bulsa kasi 390 ang kilo. 390. Pero sa Tagaytay ito, nakukuha lang ito ng 350. Tagaytay, kaya malayo pa pupuntahan mo. Ang maganda sana nito ay tawil, yung pinakatawil ng baka sa kare-kare. Kaya lang, ibang mga anak ko hindi kumakain ng tawil ay pang pamilya ng itong ating iluluto. Kaya laman mismo ng beef ang iluluto ko ngayon. Ganyan lang yung ating hiwa ng ating beef. Medyo kahit makapal pa, basta maliit lang ang hindi masyadong kalaparan ng hiwa. Mayroon siguro itong ang 1 kilo. Pwedeng gawin natin sa medyo ano yan ay kung hindi siya ginagawa namin 10 servings yan. Pero sa medyo malakas-lakas kumain eh baka pang 6 na person lang 1 kilo. Hindi ko masyadong makita yung mga nagchat-chat sa akin. Kaya pasensya na kayo. Nakasalamin na nga po. Hindi ko pa kayo makikita. Pasensya na kung may pagkukulang sa aking live kasi first time ko itong mag-live sa TikTok. Pag-aaralan natin ng mabuti kung paano. Hindi ko masyadong makita yung mga nag-chat-chat sa akin. Ngayon, iwan na natin yung beef. Ang isunod naman natin ay ito. Ang ating isda na ito ay fresh na tulingan. Ang fresh na tulingan at saka yellowfin, lamang ng kaunti lang ang yellowfin. Bigyan mo ng kaunti yun. Pero kinuha ko ito dahil sariwa. Parang bagong dating. So ipapartner natin dito sa kare-kare. Yung mga hindi pa sanay mag-iwan nito, sinundot ko natin hasang nito, tinanggal ko na. Kasi pag hindi mo tanggalin yung hasang, magkakatas masyadong maraming dugo. Kailangan talaga pamukpok. Medyo may katigasan. Ang buto lang naman matigas niya, kaya pag ganyan malaking isda ang iami mo, yung buto lang sintroin mo niya, ganyan lang. Wala, hindi tayo ng panghampas, pwede na itong chopping knife.
nyo naman ang kutsilyo ko. Ang kutsilyo kong ito ay from Saudi Arabia, 1996. Issue sa akin ito ni Mr. Thompson sa USMTM, sa military training mission ng US. Lahat kami ini-issue ng kutsilyo. Kaya yung issue ko, nung maghiwa-hiwalay kami, inuwi ko rin. Marami akong kutsilyo dito, may mga binibili sila. No? Pero mas gusto ko ito kasi, kita mo naman, no? Kahit luma na yung kutsilyong ito, pag dinaanan niya. Ganyan ang tulingan pag sariwa pa, mamula-mula. Ang karni niya. Pero pag hindi niya sariwa, maputla na. Yan, pag mapula na ganyan ang isda, ibig sabihin niya sariwa pa. Paano ko ba masasagot yung aking mga nag-chat-chat sa akin? Happy. Hindi ko masyadong makita kasi mahinang mata ko sa aking pagbabasa ng mga comment niya. Hindi ko masyadong makita. At dito naman sa YouTube, ay mga kapanood sa YouTube, pasensyahan nyo na ako at hindi putol-putol. At ito naman ang mga gulay ng ating kare-kare. Ang puso ng saging hindi lagi na wawala sa ito sa lutong kare-kare. Pero kalahati lang ilalagay ko kasi masyadong marami yan. Kailangan pag naghiwa ka ng pangkare-kare, sama mo ng kaunti yung pinakabuto niya para hindi maghiwa-hiwalay. Kasi pag hiniwa mo yan sa wala sa pinakabuto niya, maghihiwa-hiwalay. Para hindi ka nga ay kabit-kabit pa rin. Ayan. Ang ating sitaw, medyo mahaba-haba lang ito kasi pag maiksi, mahirap mo hanapin sa susunod. Karamihan sa kare-kare talaga, ang pitsay dapat buo. Binubuo lang namin ito. Pero katulad nito mahaba. Bali buo yung dahon. Inutol ko yung katawan ko siya mahaba. Mataba yung pitsay. Yun lang, may tama ang talong. May tama ang nabili kong talong. Halos kalahati. Wala pa sa kalahati. Nakuha natin. Kalahati lang. Yung itong isa. May tama. May... Ayun, maganda ito. Maganda yung isa. May uod.
Ay, mayroon din ito sa bandang gitna. Gitna lang ito. Ito. May damage sa bandang gitna. Inalis natin yung inuuan. Bali, isa lang naman ito. Okay lang, maganda yung lip. I-prepare naman natin yung panggisa. Hindi natin nakikita yung mga nagchat-chat. Wala dilaw. Dito. Tay, anong ulam? Ay, yung nagtatanong ay ang ulam ko ay kare-kare at fried fish. Hello tatay, ano po ang ulam ngayon? Kare-kare, beef kare-kare ang aking iluluto with fried fish. Yung malapit, pwedeng makikain sa akin. Yan. Maraming tumatawag sa akin ay tatay. Ang salitang tatay ng mga old, ano pa yan, ng mga panahon pa ng ano yan. Ngayon, new generation na tayo. Ano kaya kung palitan nyo na lang ng Daddy Leo? Puro tatay tawag sa akin. Okay. Tatay, ano po yung luto ninyo today? Ang iluluto ko ngayon ay beef kare-kare with fried fish na tulingan. Fresh tulingan naman ito. Ay po serious kayo na ang luluto ko mahilig magluto. Kasi dati akong kusinero, matagal ako naging kusinero, almost 30 years ako naging kusinero. May tayo magbasa. Tuloy ko muna ito. Para nakaready na lahat. Ako kayo magbasa ng comment. Dapat pala may taga-basa talaga nito na comment habang ano po ang ulam ng lulutuin niyo po tayo? Ay, ang iluluto ko ngayon, beef kare-kare with fried fish tulingan. Naman ko muna ito at imamarinate natin ito para malasa. Kung gusto mong malasa ang iyong prito, i-marinate mo siya sa lemon or native calamansi. Yan. Para pag naluto, hindi ka na maghahanap ng sausawan at malasa na. Ayan. Ayan.
sa pagluluto, lagi hindi nawawala itong ating silver swan. Halos lahat ng luto na kailangan ng soy sauce, ang aking ginagamit ay silver swan soy sauce. Papatakan lang natin ng kaunti para palasa. Bali, ang laki ng tulingan eh. 6 servings lang ang ano ko, hindi ko halos kalahati. Itinira ko yung kalahati dami. Lagyan natin ng kaunti kasi may sauce na, kaunti lang. At umalat. Ito, mayroon pang kaunti. Durog na puminta para malasa talaga. At finally, itong ating Knorr seasoning. Malasa ito. Kahit na wala ng kalamansi, ito lang. Malasa ito. Okay, basa muna tayo ng ating mga hindi ko makikita yung mga pangalan na nakalampas na. Jill, ang linaw talaga ng camera mo, tatay. Ang camera ko, Jill, ay Vivo Y76. Kaya brand nyo malang ito. Brand nyo ko binili talaga ito. Hindi ko mahilig sa second hand. Honey. Ano ito? Lipustin. Tandang ola ko sa kababasa. Paano mo lalagay skater? Ano ito? Kay lagay ang si tatay. Ano ito? Sandra. Sensya na kayo at medyo mahina ang mata ko kaya ako ay nakasalamin. Nakatagilid pa yung ulo ko kasi nakatagilid yung camera. Kung ididiretso ko naman, pwede rin. Ayun, ayos yan pag ganito. Ay, bumigay. Hindi. Suki, hello po. Hello din. Ito. RIF. Naman yun ito. Tay, ano po ang ulam ninyo? Ang ulam natin ay beef kari-kari with fried fish tulingan. Ano ito ay beef? Ay po, tatay. Espiritu Santo ng Sundo. Ay, dapat dito pala para nakikita ng isang yung ginagamit natin ngayon, isa sa YouTube, isa sa TikTok. Pasensya na yung mga taga-YouTube at medyo hindi ko napansin kanina. Nakalihis pala yung camera ko, hindi niyo ako nakikita. Ito, naka-ready na lahat at maya-maya natin i-umpisa ng pagluto at nagbabasa muna ng mga nagpo-comment sa akin. Katakatakin mo nga rito para makita ng aking tay, ano pang luto nyo?
Ang iluluto ko, ano ba, sorry? Ang iluluto ko ay kare-kare, beef kare-kare with fried fish tulingan. Malabo, hindi ko masyadong makita yung mga pangalan nila. Ito, Gil again. Suki, sinangag ko sa susunod. Okay, sinangag, ano, Filipino fried rice? Or Chinese fried rice? Ano bang gusto mong... alam ko na, sinangag, garlic rice yan. Filipino. Sige, pagbibigyan kita. Oo nga, mayroon pala akong fried rice ngayon. Yun ang almusal namin. Hindi, marami pa nga sa kawali. Fried rice, garlic. Sinigang pong sumpo. Sino yung nag-request nyo? Sinigang ng sumpo. Sige, pagbibigyan ka namin. Lalo medyo may kabigatan yung sumpo niya, butas ang bulsa mo. Magkano kilo ng sumpo ngayon ay 700, more than 700. Kung nakita yung pangalan na nag-request ng sumpo. Tayo ang hirap mag-comment. Hirap mag-comment. Pakbit po next time. Okay. Luluto kita ng pinakbit. Sige. Alam na, pakbit, masarap ni partner dyan kung hindi man ay fried fish or tapa. Yan, mamili ka sa dalawa kung gusto mong i-partner natin sa pakbit. Fried fish or tapa. Garlic elimination. Fried fish, okay, Palaneros tayo yung nagluluto ng fried fish, pinapares natin sa mga gulay. Yung gulay din ng ating kare-kare, masarap ang gulay ng kare-kare. Lalo na yung puso, bichay, sitaw, talong. Ato palo kay tatay, guy, ay, military, real, number 2. Okay. May bilyaran po ba kayo? Gusto nyo mamaya, finish line ng ating live. Sige, doon tayo sa baba. Pakikita ko yung bilyaran natin. 2 hours ako, mga 1:45. Ibababa ko yung camera para mapagbigyan. Balikan lang uli yung nag-request tungkol sa bilyaran. 1:45, nandun tayo sa bilyaran. Bababa lang ako. Nandito ako sa 2nd floor. Wala pa atang nakakapansin sa aking mga dating kasama sa kitchen. Ay, mga friend, mga kaibigan ko, from nag-start ako sa Malacanang, may mga, sabagay, buhay pa nga ako. May mga buhay pa siguro, mga kasama kong galing. Panahon pa ng Ferdinand Marcos Sr. ay 5 years din ako sa loob ng palasyo nung araw. Pagkalis ko ng palasyo, lumipat ako ng abroad, Saudi Arabia. Almost 13 years ako. Yung mga kasama ko naman sa Saudi, pakipalo naman si Kalio. Yan. At sumunod ng trabaho ko sa palasyo nung umuwi na ako sa abroad. Nagtrabaho ko sa Philippine Village, pero wala ng Philippine Village Hotel ngayon, dahil sa airport. Pero yung mga kasama ko, lalong-lalo kung buhay pa si Mr. Palmero, ay Chip, kumusta ka na? At lumipat naman ako sa Canyonwood kay Larry. Nakalimutan ko na apelyido ni Jeep Larry. At saka ni Mr. Nelson. Kumusta na kayo mga taga Canyonwood? Lalo-lalo na yung mga kasama ko sa Canyonwood nung araw. Canyonwood, Laurel, Tagaytay, nakadungaw sa Taal.
Ayan, nagtrabaho din ako dyan ng almost 6 months lang. Oo nga, wala pa pala 6 months kasi early end ako. Kaya nung mag-early end ako, sabi ko parang ano sa isip ko, mahirap mangamuhan dito sa Pilipinas at doon ako nagsimula mag-business. Kaya medyo matagal ako na baka sa kitchen kasi nag-business ako ng club sa Baclara nung araw. Ang mga customer ko makakabasa nito, lalo-lalo na sa mga pumupunta doon sa Wild Star. Tumakbo na 6 year ang Wild Star sa malapit sa Royal. Ayan. Kumusta na kayo, yung mga dati kong tao dyan? Ang daming mga ganda nung araw pumapasok dun sa club ko. Kumusta na kayo? Style yun ito. Wala nang magawa. Kaya yun, naglilibang na lang dito sa TikTok or YouTube. Hello po, tatay. Ito kang papa. Ito. Yun lang ba? Ano daw? Ipagpapatuloy. Mahina na talaga. Pagpapatuloy. Oo naman, pagpapatuloy ko ito. Ito kasi really. Oo, ipagpapatuloy ko itong gawain ko ito kasi medyo nagsimula nga ako. Hindi ko pa napipil na maano yung TikTok ko pero biglang nag-boom yung TikTok ko. So mayroon followers na ako ngayon more than 1 million kaya asahan nyo tuloy-tuloy na itong aking pag-TikTok. Ayan. Hello, shout out sa mga taga Baryong Kabakungan, kung sino man makakano nito. Kumusta na ang Baryong Kabakungan at lalong-lalo na sa ating bayang Karamuan. Ayun, mga kaklasmate ko sa Bicol, kumusta kayong lahat yan? Baka sakali magkita-kita tayo sa Diyon, pista ng aming baryo. Hindi lang ako nangangako. Nababanggit ko lang pero hindi ako nangangako. Ang ating YouTube ay part 2 pa ito ating YouTube.